Magandang araw sa iyo. Magandang araw din. May dalawa tayong dokumento sa harap natin ngayon. Oo. At ang topic napakalaki. Oo, napakakomplikado. Ang paglikha ng pamahala o sa orihinal na wika, Yobe Changjo. Yan. At naglalahat ito ng isang theological na pananaw sa mga tanong na parang bumabababag sa atin mula pa noon. Yung mga pinakamalalaking tanong, no? Bakit tayo nandito? Paano nagsimula ang lahat? O sige, himayan natin to. Ang mission natin ngayon ay intindihin yung lohika sa likod ng paglikha, partikular na yung ugnayan ng Diyos, ng kanyang mga nilalang, at itong ideya ng malayang kalooban. Yung free will, di ba? Yan. At para dyan, simulan natin sa isang tanong na, sigurado ako sumagi na sa isip mo. Ano yun? Kung ang Diyos ay perpekto at makapangyarihan, bakit pa niya binigyan ng mga anghel at tao ng kalayaang pumili? Isang kalayaan na naging dahilan ng lahat ng gulo. Eksakto. Hindi ba't mas madali sana kung ginawa na lang tayong parang mga robot na laging tama ang ginagawa? Aalamin natin ang sagot ayon sa mga material na ito. Sige, game? Okay, simulan natin sa pinakaunang punto. Sinasabi rito na nagpasya ang Diyos na lumikha ng space-time o espasyo-oras. Mula sa kawalan. Mula sa wala. At ito raw yung magiging parang entablado kung saan iiraw yung mga nilalang na may free will. Eksakto. At mahalagang intindihin na hindi lang ito basta, okay, gawa tayo ng universo. May malinaw na end game. Ano yung endgame na yan? Ang plano, ayon sa teksto, ay hindi lang basta ilagay sila dyan. May proseso. Yung layunin ay gawing perpekto ang malayang kalooban nila. Perfecto. Paano? Hanggang sa puntong kusa na nilang hindi pipiliin ang magkasala. At kapag nangyari yon, tuluyan ng mapupuksa ang kasalanan at kamatayan. Okay, bago tayo lumayo, para lang malinaw, pang sinabi nating espasyo-oras, ang tinutukoy ba natin ay itong buong universo? Lahat ng bagay, lahat ng panahon? Yan mismo. Isipin mo ito bilang ang kabuuang realidad na nararanasan natin. At dito napapasok yung isang napakahalagang pagkakaiba. Alin yon? Ang pagkakaiba ng manlilikha at ng nilalang. Sinasabi dito na ang mga nilalang kahit gaano pa sila maging perpekto, umiiral lang sila sa loob ng espasyo-oras na yan. So, hindi sila pwedeng lumabas? Hindi, kahit kailan. Parang may glass ceiling, di ba? Kahit gaano ka perpekto, hanggang dyan ka na lang. Para may limitasyon. Magandang punto yan. Oo, isa siyang limitasyon, pero yun mismo ang nagpapanatili ng pagkakaiba, ang eternity o kawalang hanggan para sa kanila. Hindi tulad ng sa Diyos. Hindi. Ang sa kanila ay isang kawalang hanggan sa loob ng oras. Parang walang katapusan ng magagandang sandali. Ang layunin ay hindi maging kapantay sila sa omnipotensya o kapangyarihan. So, hindi yung kakayahang lumika ng mga bituin. Hindi. Kundi para maging kawangis sa kanyang character, yung pagkatao, yung kabutihan, yung pag-ibig, yun ang dapat gayahin. Diyan siguro papasok yung tanong na, bakit pa kailangan ng free will? Kung ang goal lang naman ay maging mabuti, bakit hindi na lang i-program? At dito na nga natin masisira yung pinaka-core ng argumento. Sinasabi ng mga dokumento na ang isang nilalang na hindi kayang sumuway Oo, ay ay hindi rin maituturing na tunay na perpekto. Sandali, teka, napatigil ako dyan. So, sinasabi mo, based sa source, na pag nag-program ka ng isang nilalang para magmahal, depektibo pa yon? Ayon sa lohika ng teksto, oo. Isipin mo, may robot ka na sinabihan mong, mahalin mo ako. Ako sumugod siya ng, mahal kita. Kasi yun yung code niya. May halaga ba yun? O mas may halaga yung isang taong may isang daang dahilan para iwan ka pero pinipili pa ring manatili? Siyempre, yung pangalawa. Yun. Ang isang nilalang na walang kakayahang sumuway ay hindi rin tunay na may kakayahang magmahal. Ang tunay na perfectong pag-ibig ay yung may opsyon kang tumalikod. May kalayaan kang maging makasarili. Pero pinipili mong magmahal at sumunod. Doon nagkakaroon ng tunay na halaga. That changes everything. So, ang free will pala, yung mismong mekanismo para maging tunay ang pag-ibig. At para mangyari ang pagpilin yon, Kailangan ng dahilan. Dito ako napaisip. Sinasabi ng teksto na hindi to automatic. Kailangan niyang maintindihan kung bakit niya dapat gawin yon. Kailangan siyang makonvince. tama.
At dito na ipinapasok ng mga dokumento yung konsepto ng krus. Hindi ito isang hiwalay na desisyon. Kung sabihin, ang pagbibigay ng Diyos ng free will, ayon sa teksto, ay kaakibat na mula sa simula ng plano niyang magbigay ng isang napakatibay at walang hanggang dahilan kung bakit siya karapat-dapat mahalin. At yung dahilan na yun ay yung pag-ibig na ipinakita sa krus. Yun ang nagiging pundasyon ng kanilang malayang pagpili. Hindi to sa pilitan, di ba? Isa itong tugon sa isang napakalaking pagmamahal na ipinakita. Okay, so key piece yung free will para sa tunay na pag-ibig. Pero para maintindihan yan, kailangan nating i-adjust yung konsepto natin ng oras. Dito nagiging mind-bending talaga, no? Oo. Para sa atin, ang oras ay isang tuwid na linya. Ang kahapon, tapos na. Ngayon, nangyayari. Bukas, darating. Simple lang? Pero para sa Diyos na siyang lumikha ng espasyo-oras, nasa labas siya nito. Kailangan natin ng analogy dito. Sige. Isipin mo na ang buong kasaysayan ng universo ay isang pelikula. Tayo, nasa loob tayo ng pelikula. Okay, nararanasan natin yan, frame by frame. Eksakto! Pero ang Diyos, hindi niya pinapanood yung pelikula, hawak niya yung buong film strip. So nakikita niya ang simula at dulo ng sabay-sabay. Sabay-sabay! Ang Big Bang, itong pag-uusap natin ngayon, at ang huling sandali ng universo, lahat yan nangyayari sa kanya bilang isang walang hanggang ngayon. Teka, yan ang nakakalula. So ang nakaraan ay hindi lang isang alaala, isa siyang lugar sa oras na aktibong pinapanatili ng Diyos? Yan mismo! Parang kung binitawan niya yung part na yun ng film strip, bigla na lang maglalaho ang buong kasaysayan natin. Parang hindi nangyari. Oo, Ang sabi nga sa teksto, ang dahilan kung bakit may nakaraan tayo ay dahil sa kasalukuyan, pinapanatili niya ang pag-iral nito bilang nakaraan. at ganun din sa hinaharap. Ganun din sa hinaharap. May isang nakakagulat na halimbawa dyan sa source. Ano yun? Sinasabi na kung babaguhin niya ang isang anghel sa hinaharap para maging isang uod, yung hinaharap na inaakala natin ay hindi naiiral sa ganoong paraan. Grabe. Ang buong estruktura pala ng oras nakasalalay sa kanya. Sa kanyang patuloy at aktibong pagkilos. Nakakalula yung konsepto na yan. Parang pag iniisip ko yung mga pagkakamali ko nung high school, para sa Diyos, nangyayari yun ngayon din. Kasabay ng pag-uusap natin. Hindi ko alam kung matatakot ako o maa-assure. Pero ibalik natin sa free will. Paano nito naaapektuhan yung proseso ng pagiging perfecto? Dito nagtatagpo ang lahat. Ang pagbibigay ng free will Kinakailangan para sa tunay na pag-ibig. ay nangangahulugan din ng pagpayag sa posibilidad ng kasalanan. Hindi pwedeng magkaroon ng isa nang wala yung isa. Okay, may trade-off. At ayon sa lohika ng teksto, hanggat may posibilidad na magkasala, kahit 0.0001% chance lang, sa loob ng walang hanggang panahon, Darating at darating ang punto na tsak itong mangyayari. parang statistics lang, kung may maliit na butas ang gulong mo, sa katagalan, siguradong mauubusan ka ng hangin. So ang taming paraan para ang isang nilalang ay manatiling hindi nagkakasala magpakailanman ay kung yung mismong posibilidad na magkasala ay, Zero. yun ba yung ibig sabihin ng pagiging perpekto ng malayang kalooban? Yan na nga. At dito binabanggit ng source yung pagkakaiba ng mga landas na tinahak. Mayroong landas ni Adan na nabigo sa pagsubok na nagresulta sa pagdurusa. At mayroon ding iba, Oo, yung landas ng mga tinatawag na matuwid na anghel na nakapasa raw. Sila man dadaan sa proseso ng pagiging perfecto, pero dahil hindi sila bumagsak, ang landas nila ay walang pagdurusa. okay, i-breakdown natin yan. So para maging tunay na mabuti, kailangan may option kang maging masama, pero pinipili mong hindi. Para maging permanente yan, ano ang kailangan? Dito napapasok yung huling argumento. Para ang isang nilalang na may free will ay hindi na kailanman magkasala, may dalawang option lang. Ano yung dalawa? Una, kailangan ng isang dahilan na walang hanggan at hindi nagbabago para piliin ang tama. O ikalawa, kailangan tanggalin ng free will. At sinabi na natin na hindi babawiin ng Diyos ang free will. Eksakto. Kaya ang tanging solusyon ay yung una.
So, kailangan ng isang bagay na sobrang bigat, sobrang makapangyarihan, na kapag nilagay mo sa timbangan, hinding-hindi na mananalo yung tukso. Isang anchor. Isang anchor, tama. Isang pag-angkla o pag-fix ng malayang kalooban sa Diyos para hindi na ito alis. At dito na naman, babalik sa truce. Muli at muli, bumabalik ang teksto sa iisang konsepto. Ang angkla na nagbibigay ng walang hanggang dahilan para magmahal at sumunod ay ang pag-ibig na ipinakita sa krus. Yan yung solusyon sa dilema ng free will. Isang pagpapakita ng pag-ibig na napakatindi, kaya't nagiging permanenteng motivasyon para piliin ang kabutihan magpakailanman. Kung lalagumin natin ang lahat, parang isang malaking puzzle na nabubuo, no? Oo, nagsimula tayo sa paglikha ng espasyo-oras. Isang entablado para sa isang engranding proyekto. Tapos nakita natin na ang susi sa proyektong yan ay ang malayang kalooban. Hindi lang siya regalo, ito yung mekanismo. Dahil ang tunay na pag-ibig dapat pinipili, hindi nakaprograma. At para suportahan ang pagpiling yan, kailangan ng matinding dahilan. At para maintindihan yung buong plano, kinailangan nating baguin ng pananaw natin sa oras. Mula sa linear patungo sa pananaw ng Diyos kung saan ang lahat ay isang ngayon, At sa huli, na ang paulit-ulit na tema ang free will ay isang landas, isang paglalakbay patungo sa isang perpektong estado na pinili. at ang pagpiling yon para maging permanente ay nangangailangan ng isang hindi nagbabagong angkla. Isang bagay na paulit-ulit na tinutukoy ng mga source bilang ang pag-ibig na ipinakita sa krus. Hetong isang bagay na maiwanan naming pag-iisipan mo batay sa lahat ng ito. Kung ang bawat sandali ng iyong nakaraan, kasalukuyan at hinarap ay sabay-sabay na umiiral at aktibong pinapanatili ng Diyos sa kanyang paningin. Tulad ng mga frames sa isang film strip. Hindi ba't nangangahulugan ito na sa paningin ng manlilikha ang kabuuan ng iyong pagkatao, kasama ang mga tagumpay, ang mga pagkakamali, ang mga pagsisisi at ang mga pangarap ay isang kumpretong larawan na nakikita niya ng buo sa iisang iglap at hindi lang isang serye ng mga nagdaang sandali na unti-unting kumukupas.